niyo po ba na ang pangalan ni Jesus ay hindi lamang basta Jesus? Tinatawag din natin siyang Emmanuel. Sino po nakakalam ko na ibig sabihin ng Emmanuel? Sabi po, Emmanuel, the Almighty God is with us. Amen? He is always with us. Sabi po sa Matthew 1:22-23, so all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated God with us. Yeah, God is with us. Yeah. How comforting po it is to know that our awesome Almighty God, who is also our loving Father, is always with us. Amen? Alam ko po nararanasan niyo lagi yun, yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi ko po alam yung mga pinagdaanan niyo po sa taong 2024. Maraming sa kalagitna natin, meron tayong mga kanya-kanyang problema or struggles. But the good thing is, the Lord promises that He will always be with us. Amen? Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon. Palakpakan po natin siya. Jesus loves us. Hallelujah! Naniyaan ko po lahat na po ngayon at tayo po isang dito manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Oh, we worship you, O God. Our Emmanuel, O God. Lord, ipapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Lord, ikaw ay tapat. Alam ko po marami po sa amin din ang may mga pinagdadaang problema. Dumadaan kami sa highs and lows ng buhay namin. Lord, but salamat dahil lahat ng ito ay napagtatagumpayan namin. There's joy, there's peace. Panginoon, naharapin ang mga challenges na to daily, knowing that our Emmanuel is with us, Panginoon. Our God, our Jesus Christ is with us. Lord, marami pong salamat, Lord, as we worship you and praise your name today. Lord, I just pray, Panginoon, that the Holy Spirit, Panginoon, will continue to move freely, Panginoon, sa lugaring ito. Let there be miracles, let there be breakthrough, let there be healing, let there be life, Panginoon, salvation, forgiveness, O God, sa lugaring ito, Panginoon. Lord, lahat ng pangangailangan namin, katatuin niyo po, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat sa kabutihan mo at katapatan, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Sabi po sa Psalms 100, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us. We are His, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Come on, church.
my Jesus is my victory. Nagtagumpay siya, magtatagumpay ako. Alam ko marami akong problema, pero sabi ng Biblia, sasamahan ako ng aking Diyos. He is with me. Magtatagumpay tayo. Amen? Hallelujah. Patuloy natin damhin ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo. Jesus loves you. Jesus loves us. Hallelujah.
Hallelujah. Taos-pusong pasasalamat sa iyo, Panginoon. Taos-pusong pasasalamat sa iyong kabutihan. Isang taon, Panginoon, ang iyong iningatan. Taos-pusong pasasalamat sa mga dalangin iyong dininig. Taos-pusong pasasalamat sa mga pagsubok na aming napagtagumpayan. Taos-pusong pasasalamat dahil ang aming mga anak, iniingatan mo, Panginoon. Taos-pusong pasasalamat sa mga sakit na iyong pinagaling. Taos-pusong pasasalamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataong maging pagpapala rin sa iba. Taos-pusong pasasalamat na kahit na meron kami mga pagkukulang, hindi kami perfecto, pero napakabuti mo, Panginoon. Taos-pusong pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, right now, I declare na bawat individual dito na narito ngayon, maging ang kasama namin online, I declare, Panginoon, na patuloy mo igawan ang iyong breakthrough, ang iyong miracle, ang iyong favor, ang iyong blessing sa bawat isa. At sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, kagalingan, sa may mga sakit, mga kapatid ang may sakit. Maraming pong salamat, Holy Spirit, for being with us today. Ina-entrust po natin sa iyo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Sabi po dito, as we reflect on the year that is about to end, and look forward to the year ahead. Di ba po, ilang araw na lang 2025 na. Yeah. So, it is a perfect time to consider God's faithfulness and our response through tithes and offering. Sabi nga po sa Deuteronomy 8:18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ngayong taon na ito, yan. The Lord has been our provider. Amen po? Amen. He provides our need. He has been our sustainer and our source of strength. So through all the challenges, sa lahat po ng mga pinagdadaanan natin sa buong isang taon, sa lahat ng mga pinagdaanan natin sa buong isang taon na to, He remained faithful. Amen po? Amen. Amen. And He always meets our needs and even giving us abundance. So as we give today, sa ating pong pagbibigay ngayong umagang ito, maging simbolo po ito ng ating pong pagpapasalamat or gratitude sa ating pong Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buong 2024. Amen. And ito po yung maging declaration of trust natin, yung ibibigay po natin ngayon sa ating pong tithes and offering. Ito po yung maging declaration of trust natin for the year 2025 sa kung ano po yung magagawa niya sa atin sa 2025. Looking to the year ahead, panghawakan po natin itong pangako ng Panginoon. Sabi po niya sa Kawikaan 3 verse 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So kapag po tayo ay faithfully na nagbibigay sa ating Panginoon, ina-align din po natin yung ating mga puso sa kung ano po yung purpose ng Panginoon sa buhay po natin. And we open ourselves to His blessings. Gusto natin makaranas ng pagpapala ng Panginoon. Amen po? Hindi lang po material, kundi pati rin po sa spiritual. So as we prepare our tithes and offering today, let us reflect on God's goodness sa buong taon na ito, sa buong taong 2024. And magtanim po tayo, let us sow seed of faith
sa dadating na 2025 na mag-increase pa yung ating tithing, di ba po? Na mas lalo tayong maging faithful sa ating pong pagbibigay sa ating Panginoon. Let us give with the joyful and expectant hearts, knowing that God is more than able to do immeasurably more than we could ask or imagine. So, tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon at patuloy na ipagkatiwala natin sa Panginoon ating pong pagbibigay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buong taon na 2024, Panginoon, na kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. You are our source of strength, Panginoon. You always meet our needs, Panginoon, na kahit po sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, kahit kailan hindi po namin naranasan, Panginoon, na ikaw ay nagkulang sa amin, Panginoon. Ang tulong mo ay laging sapat para sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At kapag kami po ay nagkukulang, Panginoon, ikaw po ang patuloy na nagpupuno nito para sa aming Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy po namin pinangahawakan ng iyong mga salita at patuloy na ikaw ang siyang, patuloy na ipinagkakatiwala namin sa iyong aming mga kaloob at handog ngayon po umaga ito. Wala pong ibang maitaas, mapapurihan, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 18. Mag-alala kayong lahat, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maaari na po tayo makaupo. Okay, magandang umaga po sa ating po lahat. Palakpakan po natin ang ating napakabuting Diyos. Praise the Lord po. 365 days, 52 Sundays, 60 minutes in 1 hour, no? 7 days a week. Ganun kabuti ang Diyos. And still, buhay pa rin tayo. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord talaga. Alam po ninyo, ang ating Diyos, kahit kailan, hindi siya naging madamot sa atin. Could you imagine? Hindi siya napapagod tayong buhayin araw-araw. Amen? Hindi siya napapagod na tayo ay bigyan ng paghinga. Hindi siya napapagod na tayo po ay pakainin. Siguro ngayon 2024, ang isang mapapansin po ninyo, na masasabi niyo, Lord, thank you, Lord, salamat. Dahil napakadaming challenges ng 2024. Kundi imagine, ilang bagyo ang dumaan. 4 na sunod-sunod. Dito ngayon sa lugar ng Pilipinas, hindi lahat ay masaya. Alam niyo po ba na sa kasalukuyan, meron tayong mga kapatiran dyan sa barangay Pag-asa 2 and 3, no? Meron po sa Tinabunan Covered Court. Kasi nasunugan lang sila kamakailan. So, siguro ang tanong nila, paano kaya magpapasko? Nakareceive ako ng message, sabi niya, Tatay Pastor, pitong araw na kami dito sa Covered Court, dito na kami inabot ng Pasko. No? Wala tayong alam-alam, ang daming kababayang malungkot, ang daming kababayang apektado. And yet, siguro, ang isang praises natin, Lord, salamat, dahil hindi kami napasama doon sa ganung sitwasyon. Pero alam naman natin, bilog ang mundo, umiikot ang sitwasyon, nababago ang klima. Ang panahon ko nung panahon na yon ay hindi katulad ng panahon ngayon. Napakalaki ng diferensya talaga ng panahon ngayon. Kahit sa ekonomiya, kahit sa transportasyon, kahit sa traffic, kahit sa pollution, sa air, kahit sa paksamahan ng mga tao sa tao, iba yung panahon talaga ng panahon namin kaysa sa panahon ngayon, sa ating po panahon. Ganoon pa man, magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo po ay nabubuhay pa, binigyan ng pagkakataon magkasama-sama. Okay, ngayon po year na to, sa pinakahuling mensahe na binigay sa amin, Lord, dinamagatan po natin ito, anuman ang sitwasyon, salamat o Diyos. Okay? Anuman ang sitwasyon, salamat o Diyos. Kumusta ka sa 2024? Ayan, itong nakaraan, from January 1, itong nakaraan, January 1, hanggang ngayon magkakausap tayo. Kumusta ka sa 2024? Iba-iba po ang pag-i-evaluate from your family, sa iyong work, sa iyong sarili, sa iyong kapitbahay, sa ministry, o sa church na iyong kinabibilangan.
So, pag ikaw ay pumikit ang mata, binalikan mo since January 1, dumaan ba ako sa pagkakasakit? Kung ikaw ay dumaan sa pagkakasakit, sabihin mo, check. Gumaling ba ako? Gumaling ako, sabihin mo, check. Nagutom ba ako ng 2024? Malagay ko, wala naman nagutom, matatawa kayo lahat yan. So, lahat check. So, hindi kayo naka-struggle ng ganon. Nagkaroon ba ako ng chance na kumain sa mga restaurant, pumunta sa SM, namasyal, nabili, na kung ano-ano, check, 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 check. Okay. Nabusog ba ako? Ibig sabihin, nagkaroon ba ako ng pagkakataong mag-aral? Check, 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 check. O, ito na ang tanongan natin. Nakasimba ba ako? Check, ekes, 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 check, check, ekes, ekes, check, 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 check. Okay? Tapos, nakapag-pray ba ako ng tuloy-tuloy sa aking Panginoon? Check. X, 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 check. X, 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 check. Nakapagbasa ako ng Bible? X, 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 X. Nakakala ko talaga. Ha? Nakakala mo ibig ko sabihin? Pag nag-evaluate tayo in comparison to what we want sa iyong sarili, in comparison to what God wants na gawin natin sa Kanya, napaka-unfair talaga. Sobrang unfair natin talaga. Kung baga sa timbangan, eto tayo, eto ang Diyos. No? Kaya lamang aangat ang Diyos kasi kailangan mo na ang tulong niya, aangat na naman siya. E problema ka, kailangan mo naman ang tulong niya, aangat na naman siya. Okay? Pero madalas, dahil okay ka, si Lord ganyan ang ganyan, ikaw okay na. So napaka hindi talaga balanse yung ating pagbibigay ng buhay sa Diyos at pagbibigay ng oras sa ating Panginoon. So, hindi ko alam kung kumusta kayo sa 2024. Pero as I observe, marami pong ganon ang sitwasyon. Okay. So, ang tanong naman ngayon, ano ang bago o babaguhin ko sa 2025? Alam niyo po ba yung salitang New Year's Resolution? Alam niyo, nung panahon ko ay nag-aaral ng elementary, kahit ng high school, meron kami tinatawag ng New Year's Resolution. Ito yung pagdating ng pasukan ng January, gumagawa kami sa papel. Ang nakalagay doon, kung ano yung hindi ko nagagawin at kung ano yung mga pagkakamali ko pagkatapos ano yung gusto kong baguhin. So, di ba, nakalagay doon, dati akong tamad, hindi na ako magiging tamad. Susunod na ako sa akin mga magulang. Pero susunod na talaga doon sa amin nung pangapanahon na yun. Pagkatapos, basta sa amin lang, lalagay na sa isang notebook at yun na yung amin yung solusyon. Kaya lang sadyang ang hirap talagang tuparin. No? Hindi siya napakadaling tuparin, hindi siya napakadaling sundin. Babalik at babalik ka, pagdating uli ng ikot ng taon, yun at din ang New Year's Resolution. Ang dami nating mga iniisip ng panahon na yun para ma-change ang buhay natin, para mabago ang ating mga pananaw sa buhay. Pero lahat fail. Bakit? Kasi wala tayo kay Lord. Pero yung lahat ng napunta na kay Lord, katulad natin, ang mga minamahal na anak ng Diyos, lahat ng nakakaisip na at nag-iisip patungkol sa Panginoon, nagkakaroon ng napakalaking pagbabago. Di ba? Nagagawa na natin sumunod, nagagawa na natin magalangin, magbasa ng Biblia, mag-worship sa Panginoon. Minamahal na natin siya. At habang ginagawa natin ito, nararamdaman natin ang laki ng aking pinagbago mula nung makilala ko siya hanggang ngayon magkakausap tayo. Kasi kung walang pagbabago yan, lalabas yan, parang pantay-pantay lang tayo sa nangyayari sa buhay po natin. So, ang tanong dito, paano ko kaya ito maisasakatuparan? So, meron tandong itinuro ang Biblia sa atin sa binasa kanina ng ating tagapagbasa. Ang una po, magala kayong lagi. Okay? May kaibahan po yung tinatawag na happiness at saka joy. Yung happiness po depends on the occasions, depends on the environment, it depends upon your surroundings. Yun ang happiness na tinatawag. For example, birthday ko, birthday nyo, o isang okasyon, masaya yan. Pero after yung birthday, balik na naman sa normal. Then that is the happiness. Okay? Surroundings mo, masaya. Katulad yan, New Year, December 31, magpaputo ka naman ng mga quities, mga ganyan, iba't ibang mga mga fireworks, iba-iba. Diba? Lahat tayo magpapalampakan, maghihingi ang mga sasakyan, maghihingi ang mga lata, happy. Pero kinabukasan, puwet na tayo, nakakain na ng medianoche, pagkatapos tulog na tayo, puwet, gising ka umaga, makita natin may mga nakakalat na dyan, ang dami ng walisin, back to normal. Wala na naman yung emosyon.
ng tinatawag nating happiness. Okay? Ang anak mo nakapagtapos sa pag-aaral, nakita mo graduate, ihanda ang lechon, gano'n. Happiness ang tawag yun. Pero after that, wala na. So lahat ng mga bagay na nasa sitwasyon, anumang okasyon, anumang kalagayan na nagpapangiti sa atin at nagpapasaya, ang tawag doon, happiness. Pero pagkatapos nun, back to normal, wala na ulit. So parang dumedepende siya kung ano yung nararamdaman ayon doon sa kung ano yung pangyayari. Parang binigyan ng bagong sapatos, pagkatapos habang bago, habang hindi mo sinusuot, happy, happy, happy. Pag nasuot mo na, naputi ka na, hindi mo na mailagay sa kahon, andyan na lang siya sa tabi, wala na, hindi mo na siya mapapansin, hindi na siya makapagpapaligaya sa iyo. Pero kakaiba yung joy. Ang joy is within, no? Ang joy ay nasa sa loob. Ang joy ay yung pangyayari at sitwasyon na parang hindi mo ipaliwanag. Bakit sa kabila na may problema ka, kalmado ka? Bakit sa kabila ng ito lang ang pagkain mo, masaya ka? Nakano po? Yun yung tinatawag na hindi mo kaya ipaliwanag kasi hindi kaya ibigay ng sanlibutan. Pero kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Tama ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ano naman ang mangyari sa akin? Nagugutom, nabubusog, malakas, mahina, lahat ng bagay ay nagagawa ko nang merong kasiyahan doon sa Diyos na nagpapalakas sa akin, ang ating Panginoon Yesu Cristo. Yun po yung difference nun. At sana yung joy, yung peace, coming from God, yun ang dapat nararanasan nyo sa ngayon. Lalo sa mga sitwasyon na napakahirap. No? Kasi we are so unfair. Ang emosyon natin, napaka-unfair. Lahat ng positive, kumakabig tayo sa mga bagay na magpapasaya sa atin, magpapaligaya sa atin. Pero pagdating sa negative, hindi na natin maibigay yung kaya natin ibigay na saya, dun ikaw ay nasa positive side. Nahihirapan tayong balansehin yung ating mga sarili. Pero sabi ng Biblia, mag-alala kayong lagi. Inuulit ko, mag-alala kayong lagi. Ang nagsulat nito ay nasa bilangguan. Ang nagsulat nito at nagbigay ng hamon sa Thessalonica, nakabilanggo. Bukod doon sa nakabilanggo, pinahampas, pinaparusahan. Parang ang hirap niyang magsabi na mag-alala kayong lagi sa isang sitwasyon na ako nga binubugbog dito, nakakulong pa eh. Pero ako yung nagsabi sa iyo na mag-alala kayo. So ibig sabihin, yung kagalakan tinanggap ni Apostol Pablo patungo sa iglesia sa Thessalonica, hindi nakabase sa kung ano yung nasa paligid niya at nakikita, kundi kung ano yung naging relasyon niya sa Panginoon na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Di ba? O kaya sabi dito, iba ang happiness sa joy at tanging ang Diyos lang ang makagagawa nito. Okay? Kaya sa panahon ito, sa 2024 patungo 2025, ang dapat nating palakasin ay ang pananalig natin sa Diyos. Hindi maaaring hindi pananalig eh. Kasi lahat tayo ay nabubuhay sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi naman natin nakikita ang hangin, pero naniniwala tayo yung dumadampi sa atin ay hangin. Lalo naman sa panahong tayo ay nagpupuri, umaawit sa Diyos na hindi naman natin nakikita. Di ba? Napakahirap. Sa mga salita ng Diyos na ating pinangahawakan na sinasabi natin narito ang katotohanan at kalakasan. Ganun lang ang ating ginagawa. Pero ang lahat ng yan, pinapasok natin yung pananampalataya natin sa mga nababasa natin at saka sa mga pinagtitiwalaan natin. So dapat palakasin natin ang pananalig sa Diyos. Sa awit 118:14, basahin po natin, sabay-sabay tayo. Si Yahweh ang lakas ko at kapangyarihan, siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Kanino ang lakas? Kay Yahweh. Kanino kapangyarihan? Kay Yahweh. Kanino ang kaligtasan? Kay Yahweh. So walang dahilan para tayo malungkot kasi nasa Kanya na ang lahat. Okay, so mamaya dito na natin, paano natin ito babalansihin. Sa unang Pedro Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9, mga kalalakihan lang ang babasa. Basa, hindi niyo siya nakita, hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan hindi kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Kaya nga sabi dito, hindi niyo siya nakikita hanggang ngayon, pero sumasampalataya tayo sa Kanya. Okay? Sabi dito, dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita.
May katotohanan? May katotohanan, di po ba? Napakarami sitwasyon sa buhay natin na hindi mo maipaliwanag. Kung bakit nagagawa mong mapayapa, nagagawa mong ngumiti, nagagawa mong magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng sitwasyon, parang hindi naman dapat ganun ang maramdaman ko. Pero nararamdaman natin. Di ba? Kasi yung ating pananampalataya nabubuo doon sa hindi man natin nakikita. Alam niyo po, sa itang pananampalataya, wala pa, pero naniniwala kang meron na. Tama ba yan? Wala pa, pero naniniwala kang meron na. Kaya pag hindi mo pinaniwalaan ang isang bagay, hindi mo ito mararanasan. Yun po yung katotohanan po dito. Di po ba? Tingnan nyo, sa Habakkuk 3:17-18, o basahin ito ng kababaihan. Basa. Bagamat di lang umunga ang puno ng higos, at di rin lang umunga ang mga ubas, kahit naman tala ang pamumunga ng olibo, at walang anihin sa mga uling, kahit na mamatay lahat ang mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa amin. Diba? Alam niyo ba ang storya nito kay Habakkuk? Ine-question niya ang Diyos. Sabi niya, Yahweh, bakit ganon? Kung sino yung mga hindi mo naman mga anak, sila yung mayayaman, sila yung mga angat ang buhay, sila yung may mga bahay. Samantalang yung mga anak mong minamahal, sila yung hirap, sila yung bagsak ang mga negosyo, sila yung dumadaan sa hindi mo maintindihan mga sitwasyon. Question niya ni Habakkuk nung panahon niya. Yeah, pero sabi niya sa aklat, pagdating ng kapitulo 2, Habakkuk, tandaan mo sa araw na ito, itaga mo yan sa bato. Ha? Lahat ng sinasabi mo, kinaiingitan mo, lahat ng mga sa tingin mo, ikinukumpara mo sa mga anak kong minamahal, lahat yan magbabago ang sitwasyon. Sila ay mawawala, sila ay malalayo, pero kayo na aking mga anak, aking iaangat at ibabangon. Di ba? Totoo naman yun eh. Nagsimula naman tayo mahirap. Nagsimula naman tayo na walang-wala. O bakit ba ako ilang bang aking anak? Di ba 6? Tama ba mama? Di ba 6? 6. O. Di ba lahat ng anak ko 6? Lahat ng anak ko babae lahat. O. Pero ilan na nakatapos? Wala naman kami kabuhayan palaki. O pero tingnan nyo, 4 na yung professional ko nakatapos. Next year, matatapos yung aking bunso. The following year, matatapos na aking bunso. Anong prayer ko? Lord, bago ako mag 60 years old, tapos na lahat ng aking mga anak. 57 pa lang ako kahit mukhang 27. Ako sa inyo. 57 pa lang ang tatay gusto niyo eh. Oh. 2 taon na lilipas, graduate na yung pinaka dulo kong anak bago kami mag 60 ng aking misis. The answer prayer ako. Diba? Nakatapos naman sila eh. Iba na yung aming naging sitwasyon kumpara noon. Wala naman kami ginawa kundi sumunod lang ng sumunod at magtiwala sa Diyos na hindi naman nakikita. Sumamba ng sumamba sa Diyos namin hindi nakikita. Manalangin ng manalangin sa Diyos namin hindi nakikita. Magbasa ng Biblia at magtiwala sa kanyang mga salita sa Diyos na hindi naman namin nakikita. Pero nangyari na ang mga anak ng Diyos, hindi niya talaga pagbabayaan. Amen. Talagang pagpapalain niya, sumunod ka lang ng sumunod sa Kanya. Ang problema sa atin, mga minamahal anak ng Diyos, masyado tayo nagmamadali. Yeah. Diba? Naging anak ka ng Diyos, sumama ka sa mga born again Christians. Ang feeling mo, uunlad ka, yayaman ka, aangat ang buhay mo. Hindi po ganun ang paraan ng Diyos sa atin eh. Ang paraan ng Diyos sa atin, punong-puno siya ng pagsubok sa pananampalatayang ibinibigay niya sa atin. O, di ba si Abraham, ganun po ang nangyari? O, ilang taon, bago nanganak si Sarah. O, di ba napakatanda na? Si Abraham matanda na, baog pa si Sarah. Pero naging imposible ba sa Diyos? Hindi. Nagkaanak sila. Sino naging anak? Si Isaac. O, nung ipanganak si Isaac, nagbinata na, ang sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Kasi, sino ba naman ang magiging masaya doon, di ba? Pero sa pananampalatayang hindi mo man nakikita ang Diyos na ito, sumunod lang siya ng sumunod. Di ba? Pati yung anak niya, siya pa nagdala ng panggatong para ialay siya. O, pero nung sasaksakin na ni Abraham ang kanyang anak, ang Diyos ay nagsalita, Abraham. O, di ba? Nakapasa ka sa aking pagsumbong. Ganun lang yun eh. O anong nangyari ngayon sa ating panahon? Tayong lahat ng nananampalataya ay kabilang sa binhi ni Abraham. Amen. Sino si Abraham? Siya yung ama
ng pananampalataya. Amen. Ganoon din naman sa ating Panginoong Jesucristo. May kasalanan ba siya? Wala. Meron ba dahilan para siya ipako sa puso? Wala. Meron ba dahilan para siya isumpa? Wala. Saan siya dinala? Sa lugar ng mga bungo. Eh ano ba yung lugar ng mga bungo? Lugar ng mga magnanakaw, lugar ng mga pusakal, mga matay tao. Ganun ba si Jesus? Hindi. Pero sabi ng Biblia, ang lahat ng ito'y kalooban ko. Sabi ng Diyos Ama. Sinunod naman ang kanyang anak. O ano naging bunga? Kaligtasan mo, kaligtasan ko. Ano naging bunga? Yung pagiging ama natin, pinaangat ng Panginoon. Yung ating kahinaan, pinalakas ng Panginoon. Yung lahat ng karamdaman natin, pinagaling ng ating Panginoon. Di mo ba? Nagbunga. Walang ginawa si Jesus, kundi sunod yan ang sumunod sa kanyang ama. Eh, ako'y naniniwala mga kapatid, no? Pag aming binalikan ng aking may bahay, kami dalawa, pag aming binalikan, nung kami nagsisimulang maglingkod sa Panginoon 1989, wala kami kabuhayan malaki para magpaaral ng aming mga anak. Wala kami kakayahan para sila makatapos. Pero anong klaseng anak ang ibinigay sa amin? Matatalino. Amen. Sabay ka ba? Sabay. Nakatapos sila ng mga scholars. Amen. Sabay. Masisipag at mababait sa Panginoon. Magaganda. Yan. Kita mo na? Nakatapos naman sila eh. May sarili pa kaming bahay, wala na, 35 years na kami, wala pa rin ang gano'n. Pero hindi naman kami nakupahan, binabato kami ng may-ari ng bahay dahil hindi kami nakakabayad. Uy, nakakabayad kami. Naputulan pa kami ng kuryente, uy, hindi kami naputulan ng kuryente. Tubig, hindi rin. Di ba? O, paano? Kasi, ang Diyos, lagi na andyan lang sa mga sumusunod. Di ba? O, kaya gano'n, kaya kami laging masaya. O, di ba? Kaya sa edad ko 57, yun naman. Di ba, pagkapa, lagi nagsasabi sa akin, uy, para hindi nagbabago ang mukha mo. Ang pangit-pangit ko pa rin. Hindi, bata pa rin daw, sabi nga daw. Kaya sabi ni Habakuk, kahit di namumunga ang puno ng igos, namumunga bang ubas, matala po umuha ng olibo, walang ani ng mga buklin, kahit mamatay lahat ng mga tupa, wala ng mga baka sa ulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang aking pamilya sa Diyos nanangan, sa Diyos nagtiwala, hindi doon sa talino, hindi doon sa kakayahan namin mag-aaral. Kasi kung kami lang, bagsak, wala mag-aaral dyan. Sa kakayahan ng aming pong pamumuhay noong mga panahon na yun. Ilan din ang aking pinasok na trabaho sa bangko, sa agency, sa lahat, para lang umusog ang aming buhay. Tugara kami sa bahay na, ewan ko, hindi ko maintindihan. Pero lahat yan, sinunod lang namin yung sinunod mag-asawa ang Panginoon. Pati mga anak namin, isinama namin sa paglilingkod sa Panginoon. O look at us now. Di ba? Narito na kami sa isang sitwasyon na marami na kaming dating hindi nagagawa na nagagawa ngayon. Ang pangalawang mensahe po ng Diyos, bukod sa pagiging masayahin tayo dapat lagi, dahil meron tayong Diyos, pangalawa, manalangin kayo palagi. Amen. Ang pananalangin po ay laging konektado sa Diyos. Ayan ha? Pangalawa po, ang pananalangin po ay kahalintulad ng paghinga. Ano ba? O araw-araw tayo humihinga. Ang ibig sabihin, araw-araw kang dapat konektado sa Diyos. Kasi naroon yung ating hilinga. Para sa oxygen. Ang Diyos ay yung oxygen mo. Pag tinanggal ka pa, mamamatay ka, maghihingalo ka na. So, ganun po yung sitwasyon po natin sa harap ng Diyos. At ito po ay lalong nagpapalapit sa Diyos. Alam niyo po ba na pag hindi ka mapanalanginin, napakalayo mo sa Diyos. Ang layo mo sa Diyos, eh syempre, hindi mo laging kinakausap ang Diyos eh. Hindi mo lagi siyang gustong kausapin o purihin man lang. Diba? Pero pag ikaw ay mapanalanginin, palagi ang sinasabi ko, hindi minsan sa isang linggo, hindi minsan sa isang buwan, kundi palagi. Kasi katulad siya ng paghinga. O ikaw nga hindi huminga ng 2 oras man lang, hindi wala ka na, di ba? Mamamatay ka talaga at pag ikay patay na, putol lang iyong relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya ito po ay lalo nagpapalapit sa Diyos kung ikaw ay may mapanalangin. Ano po sabi ng Biblia? Mateo 26:41. Mga kalalakihan lang ang babasa, basa. Magbantay kayo at manalangin upang kayo madalig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina.
mahina. Diba? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. O, sino po ba yung madaling matukso? Yung hindi mapanalangin. Diba? Kasi hindi siya humihingi ng patnubay sa Diyos sa araw-araw niyang paglalakad sa kanyang buhay. Pero sabi dito, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ano ibig sabihin nun? Kung ang pag-uusapan din lang ay Diyos, espiritu, yung kanyang gusto, ang gusto niya lagi natin kausapin ng Diyos, sumamba sa Diyos, gawin ang kanyang kalooban. Ano bang gusto mo at ano bang gusto ko? Di ba? Tamad ako. Tamad tayo. Ayaw natin mag-pray, ayaw natin mag-worship. Di ba? Nandadaya tayo, nagsisinungaling tayo. At gusto natin gawain ng mundo kaysa gawain ng kabanalan. Pero ang Espiritu ng Diyos, gusto gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang sikreto? Panalangin. Amen. Colossians 4:2. Basa tayo, mga kabataan. Basa. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Diba? Kahit ang pananalangin po ay isang virtue po niyan ay patience. Yung pagtatyaga sa pananalangin. At doon tayo po nagiging handa, pero dapat may pagpapasalamat sa ating Diyos. Okay? Pilipos 4:6. Basahin natin lahat. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya tayo hihingi sa Diyos. Kaya tayo hihingi ng kalakasan sa Diyos. Kaya tayo hihingi ng kagalingan sa Diyos. Di ba? Ngayon, ang gagamitin instrumento niya, tao. Di ba? Ngayon, nagkasakit, dinala mo sa ospital. Ang konfirmasyon niyan ng iyong pananalangin, doktor, tama ba? Ba, may nagkasakit. Siyempre, kinakalan dala sa ospital. Nanalangin ka, Lord, kagalingan. Ang konfirmasyon ng iyong panalangin, naroon din sa tao. Magaling na yung iyong anak. Di ba? Ginamit ang tao para sa kagalingan ng ating mga anak. Ginamit ang tao para magkaroon ka ng puhunan sa negosyo. Ginamit ang tao para ikaw ay makapasok sa isang kumpanya, para ikaw ay makatupad sa iyong mga pangarap. Sino ginagamit? Tao. Pero sa tao ba nagtitiwala? Hindi. Sa Diyos ka nagtitiwala para kumilos ang Diyos sa mga tao pwede gamitin sa iyo. Tama ba? Ganun po ang proseso. Ang mali po sa atin, sa maraming pagkakataon, laging ang hinahanap natin, solusyon ng tao. Solusyon ng tao, magagawa ng tao, kakayahan ng tao. Baliktarin po natin. Unahin muna natin ang Diyos. Panginoon, kayo po ang gumawa nito, kayo po ang magpadala ng ganito, kayo po ang magbigay ng solusyon, kayo po ang lahat. Pag dumating ang lahat ng yan, konektado yan sa iyong pananalangin. Tama? O, hindi ka ngayon magyayabang. Ang isang nananalangin sa Diyos, hindi mayabang. Ang isang dumadalangin sa Diyos, hindi nagmamalaki. O ikaw'y nananalangin, pag ikaw ay hindi nananalangin at may natupad sa iyong mga pangarap, ikaw ang magaling. Ikaw ang mahusay. Hindi mo na mapapansin ang Diyos. Palayo ka ng palayo. Bakit? Gawa ko ito. Naunawaan po rin niyo? Pero kung galing ito sa Diyos, kada may mangyayari, Lord, salamat. Kada may mangyayari, Lord, salamat. Kada may mangyayari, Lord, purihin ka. Yun po ang nangyayari at resulta ng tao pong mapanalangin. Okay po? Panghuli po natin, magpasalamat sa lahat. Ayan, magpasalamat sa lahat. Sabi po dito, lalo na sa mga negatibong sitwasyon. Magpasalamat sa lahat sa tuwing mananalangin. Magpasalamat sa lahat sa kalooban ng ating Diyos. 2024, lahat tayo masaya. Kasi may bahay pa tayo. Lahat tayo masaya. Wala mga nagkasakit. Lahat tayo masaya. Nakakausap tayo ng ganito. Pero sa kabilang banda, napakadami pong malungkot sa panahon ito. Pero ang tanong, nagagawa kayo nilang pasalamatan ng Diyos sa mga sitwasyon tulad nito? Hindi ko alam. Siguro kung sila nananampalataya sa Diyos, katulad ng mensahe binibigay sa atin ng Panginoon, nagagawa nila. Hindi ko alam pag nangyari naman sa ating pong panahon. Psalms 104 and 5, basahin natin. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit na pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan.
Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Totoo ba to? Amen ba yan? Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya misa sa isang linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, sa inyo na yan. Basta pagdating ng linggo yan, magsama-sama naman kayo para pasalamatan nyo. Amen. Ganun na naman ang gusto ng Diyos eh. Di ba? 100, sa'yo na yan. 10 piso, pwede ba akin na lang? Bigyan na natin para sa mission ko. Hindi siya madama. Kailanman hindi siya madama. Pag gising mo ng umaga, humihinga ka na naman kasi hindi siya madama. Tama ba yan? Ganon kabuti ang Diyos. Kaya lang, tayo mga tao, sobrang malilimutin natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya hindi natin siya mapasalamatan. Ngayon, ang katatagan ng ating pananampalataya, hindi doon sa positive. Positive na yan eh. Ang katatagan ng ating pananampalataya, masusubok sa mga negative na nangyayari sa buhay natin. Nagkakasakit, namatayan ka, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng pera, merong problemang emosyon, may problemang mag-asawa, sa relasyon, sa damdamin, etc. Naandyan lahat ang bigat. Pero yung weight na yan, yung bigat na yan, kapag yan ay nakuha, nagawa, naranasan mo into positive, ibig sabihin, nakuha mo bumiti, magtiwala sa Diyos, pero kapayapaan, nagawa ka ng testimony, mga ganyan, yun ang katatagan ng iyong pananampalataya. Tama ba? Kasi yun ang sabi ng banal na kasulatan. Colossus 3:17. Basa. At anuman ang iyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. O, di ba? Kanina pa ako basa ng salita ng Diyos. Ang laging dulo, pananalangin, may pagpapasalamat. Magpasalamat kayo, magpasalamat kayo, magpasalamat kayo. Pero sa banal na kasulatan, merong isang kwento at pangyayari na parang ang hirap paniwalaan. Pero nangyari. At nagawa, at naisa pamuhay niya. Sa Job chapter 1, 20-22, basahin po natin lahat. Tumayo si Job, binulit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatirapan siya at sumamba sa Diyos. At sabi niya, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad ako babalik sa lupa, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Job 2:10, basa. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang Paghihirap, hindi nagsalita sa Job ng laban sa Diyos. Kasi sino ba si Job? Si Job lang naman yung maraming anak, pero namatay ng isang araw. Yun lang yun. Lahat. 7 anak, patay lahat. Si Job lang naman yung napakayaman, pero lahat ng kabuhayan niya, bumagsak ng araw din na yun. Just for one day. Si Job lang naman, yung malinis ang katawan dahil siya mayaman, pero nagkasugat-sugat mula ulo hanggang talampakan at dinidilaan pa ng aso. Just for one day. Si Job lang naman, yung napakaraming kaibigan, pero unti-unti nag-alis dahil sa sitwasyon. Just for one day. Si Job lang naman, yung napakabait ng kanyang asawa, pero natutong mamuhi sa Diyos dahil sa pangyayari sa kanya. Just for one day. Kaya? Saan kukuha ng lakas? Saan kukuha ng ngiti? Saan kukuha ng kapayapaan sa mga sitwasyon? Naluloko na ba siya? Hindi ba siya, wala ba siyang karapatang dumaig? Wala ba siyang karapatang ipakita kung ano ba talaga ang normal na buhay? Meron naman. Kasi sa kwento naman niya, dahil hanggang chapter 42 siya, sa pagitan naman niya, dumaig din siya. Sa pagitan naman niya, parang sinisid din niya. It's just normal. Pero sa umpisa ng pangyayari, tinan niyo naman ang statement na ginagamit ko. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Ang salitang yan ay lalabas lang sa bibig ng tunay na nananalig at nananampalataya. Amen. Hindi lalabas sa bibig niyo yan kung hindi niyo mahal ang Diyos. Hindi lalabas sa bibig natin yan kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Di ba? Kung ang lahat ng pagpunta natin dito ay dahil sa utos ng tao, bababaw. Pero kung lahat mula bahay ninyo, pumunta kayo dito dahil sa Diyos. Dahil sa udyok ng pagmamahal niyo sa Diyos. Dahil sa motibasyon
ng kanyang mga salita, lumalago ang inyong espiritual. Pero hanggat ang inyong pagsunod sa Diyos ay merong mga kondisyones. Susunod ako para pagpalaan ako ng Diyos, mananalangin ako para din ganito ang aming mga Panginoon. Hindi po tayo aangat. Kasi ang ating pong pananampalataya ay hindi nakabase na kapag dumating lang sa kakamanampalataya. Hindi pa nangyayari ang isip mo at puso mo. Gagaling mo. Diba? Panginoon, ang anak ko may sakit. Mamatay na. Puntahan natin para gumaling. Sabi ni Jesus, sapat na ang iyong pananampalataya kahit hindi ko na siya puntahan. Ha? Nakuha po ninyo. O pagpunta, magaling na nga yung kanya. Ang salitang pananampalataya ay advance. Ngayon mo inisip, pero sa isip mo, nangyayari na kahit hindi pa nangyayari ang mga bagay nito. Diba? Dumating sa punto, sabi mo kanyang asawa, sumpa mo ng iyong Diyos. Saan ka nakakita ng Diyos na papatayin lahat ng ating anak? Saan ka nakakita ng Diyos na lahat ng kabuhayan natin pababagsakin? Saan ka nakakita ng Diyos, ikaw, nagkasugat-sugat. Sumpa mo na ang iyong Diyos. Pero hindi madaling salitain ang salita mo. Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusan? O pagpapala lang ba ang tatanggapin mo? Yeah? Pero at sabi ng Biblia, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Sa pagkatapos, gusto ko ikwento isang tunay na pangyayari. Meron ako isang kamanggagawa dito sa lugar na ito, ang namatayan ng anak. 7 taong inalagaan. Pagkatapos, dahil magpipitong taon na yung bata, pinaghanda ng mag-asawa, pinaghanda ng buong iglesia, pinaghanda ng lahat ng nagmamahal doon sa bata. 7 taon, ang pangalan ng bata Israel. Ang haba ng buhok, hanggang dito, parang babae siya. No? Nag-text siya, naghahanap ng isang purong Hudyo para paputulan ng kahit kunti bago bawasan ng buhok. Okay, nangyari ba yun? Hindi nangyari. Nangyari ba ang masayang handaan? Hindi nangyari. Bakit? Mismo kaarawan ng bata, nasa ospital, namatay. Sigaw ang tatay sa harap ng doktor. Diyos ko, anak ko. Ang hirap ba? Pero nakakuha ko sa kanya ng napakasimpleng statement. Pero pwede makapagpalakas sa ating lahat. Kinote ko, sabi niya, Pastor, hindi ko maintindihan. Hindi ko maipaliwanag. Ang tangi ko lang nalalaman ay patuloy ako mananampalataya kahit di ko talaga maunawaan. Amen. Ano po? Sitwasyon niya yun. Pero pwedeng dumating ang maaring hindi kapareho sitwasyon, pero merong sitwasyon pwedeng dumating sa atin lahat. Ang tanong, lalabas din kaya sa bibig natin ito ang salita mo. Hindi ko maintindihan, Lord, bakit yan? Pero patuloy ako mananampalataya kahit hindi ko siya nauunawaan. Amen. Anong ibig sabihin ng tao nagsalita? Panginoon, ang buhay ko ay sa iyo, ang anak ko ay sa iyo, ang lahat ng bagay na kung ano ang meron ako ay galing sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat. Ayun po 2024, ito po ay panahon ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang 2025 ay panibago na naman buhay na tatahakin po natin sa Panginoon. Kaya alam po ninyo, walang ibang pwede nating damahin kundi ang yakap ng ating Panginoon. Yakap lang niya talaga. Tayo pito ba yung lahat? Awitin po natin yakap ng ating Panginoon. At damahin po natin kung gano'n niya tayo kamahal. Salamat po sa Panginoon. Sa pamagitan po ng awiting ito, nawa maramdaman po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Sa inyo naman po. Kita mo na sa
sa akin ay ninais mo. Di ko nagkakalang ako ay pinili mo. Kahit sa madilim mong daan, tinawag ang aking pangalan. Inagbilang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa'yo yan, ako'y di nabibigyan sa iyong bawat laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ko tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Nakuha kong nakita mo na sa akin ay ninais mo. Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim mong daan, inawal ang aking pangalan. Inagbilang kasalanan mo. Kahit di kailangan sa iyong yaman, ako'y di nabibigyan sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yaman, ako'y di nabibigyan sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sabi natin sa inyo. Sa iyong yakan, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan pinapos at pinayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Ang Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw-araw niyo pong pagyakap sa amin. Nagpapasalamat po kami dahil ang 2024 ay isang napakagandang karanasan ng iyo pong pagpapatibay, pagpapatatag ng aming pong pananampalataya sa iyo. Sa mga panahon nagkasakit, sa mga panahon patuloy niyo pong pagagalingin. Mga kapatiran po namin na dumadaan po sa mga karamdaman kaya hindi po sila nakarating sa pangalan ng Panginoong Jesus ng kahapon ngayon magpakailanman ng kagalingan, patuloy po niyo ipararanas ito sa bawat isa sa amin. Sa panahon na parang tila wala na kaming pag-asa, kayo ang aming naging pag-asa. Sa panahon ng aming panghihina, kayo ang aming naging kalakasan. Sa panahon na hinahanap namin ng solusyon, kayo ang naging tugon. Sa panahon kami po ay naghahanap ng hanap buhay, kayo po ang nagbigay. Sa panahon nagpaparal kami ng aming mga anak, kayo po ang nagbigay ng pang-araw-araw nilang baon, vision, Panginoon, kaya sila po'y nakapagtapos. At sa panahon na marami kaming tanong sa mga salita mo, dinidinig mo kami, Panginoon. Sa mga panahon ng
nanghihina ang aming spiritual sa pamamagitan po ng ganitong pananambahan, lumalakas kami, tumitibay at lalo naming naiintindihan kung ano po ang pagiging malapit sa iyo at paano kami magtitiwala sa iyo. Salamat po dahil hindi nyo hinayaan kami ang umawak sa iyo, kundi hinayaan po namin hawakan nyo kami. Dahil kung kami, bibitaw kami. Pero kung kayo, kahit na kami bumitaw, hindi nyo kami bibitawan. Salamat po sa iyong pangako. Hindi kami tapat na natili kayong tapat. Hindi kami naging mabuti na natili kayong mabuti. Salamat po dahil walang kasalanan hindi nyo po pinatawad sa amin. At Panginoon, gusto po namin baguhin ang pagkakamali namin sa 2024. May pag-asa pa ba kami sa 2025? Kung kami po'y bubuhayin nyo pa sa 2025, magpapatuloy po kami sa iyong mga pangako at magtitiwala sa iyong Panginoon. At susunod kami ng naaayon sa iyong kalooban. Ayaw na po namin manangan sa aming sarili, nabibigo kami. Ayaw na namin manangan sa aming talino, lalo kami nagiging mangmang. Ayaw na namin manangan sa aming kalakasan, lalo kami nangihina. Panginoon, patuloy namin sinusuko ang buhay namin ngayong 2024 at pagpasok po ng 2025, isang panibagong buhay, isang panibagong mga anak mong minamahal ang maglilingkod, magpupuri, mananalangin, mag-aaral ng iyong mga salita at patuloy na magpapalakas at maghahanda ng pananampalataya sa mga panahong hindi namin inaasahan. Panginoon, patuloy niyong iparanas sa amin ang karanasan ng kagalakan na nagmumula sa iyo, kapayapaang nagmumula sa iyo, at kasiyahan na nagmumula sa iyo, pagiging kontento sa kung ano man ang meron. Panginoon, tulungan niyo po kami na kami po ay makawaksi sa mga bagay na material. Huwag kami mainggit, huwag kami magkaroon ng uri ng pagsiselos, Panginoon, o paghangad ng mga bagay na hindi naman makabubuti para sa amin. Kundi matutunan po namin na masiyahan sa kung ano man ang meron kami. At kami po ay tumingin sa kung ano ang mas masaya at maligaya. Iyon ay ang makapiling kahabang buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagpapaligaya po sa amin. At salamat sa iyong pag-iingat sa amin. Hindi man lahat ay nagkaroon ng oportunidad umangat ang buhay. Hindi man lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na managana dahil sa iba't iba pong mga dahilan. Pero isang bagay po ang tiyak, pare-pareho po kami iisang Diyos, iisang langit ang aming pupuntahan. At iisang karanasan at parehas na gantimpala, ang parehas na paghatol ang aming mararanasan sa kabilang buhay. Kaya salamat po o Diyos. Ngayon 2024, ano man ang mangyari sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, magpapasalamat po kami sa iyo. Sa aming Diyos na napakabuti, hindi nagbabago siya kahapon ngayon magpakailanman. Sa aming Panginoong Kristo na aming kinilala bilang sa inyong Panginoon tagapagligtas, sa banal na Espiritu siya katibayan ng aming kaligtasan, ang siya namang maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen!